MJ, may dadagdag lang akong tanong. I wanna ask Mega and Miss J. Alex, pwede. Sulgutin ko lang about your question din naman to, Alex. Miss J, when do you know na if it's time na anuhin na natin sila? Parang anak mo yan. They need to they need to live a life of their own. It's a slow burn eh. Kasi di ba yung mga bata, habang wala pa sila sa school, ikaw pa talaga yung mundo niyan eh. Siyempre, when they go to school, nagkaka-friends na sila. Habang lumalaki sila, nag-iiba yung friends, tumadami, nagkakaroon na sila ng iba-ibang influence. Kumbaga sa yung nakikita nilang mundo, hindi lang yung lagi nakikita nila pag nasa bahay sila. So it's a slow burn. Then after a while, I don't know, you just know when it's time to let them go. Like, if I'm a hovering parent, kung pwedeng lagi silang nandiyan sa akin. Pero pagka sinabi na lang they need to go, makikipag-away ka pa ba? Hindi siya madali, but you know it's time. So remember, last year lang ako naging almost empty nester because last year, Kyla and Moira decided to move out. Diba? Eh, anong gagawin ko? Magta-30 na si Kyla, awatin ko pa ba siya? Sabi ko lang sa kanya is, be good. Be good, diba? Matuto na kayo maglinis ng bahay. Yan lang yung mga bilin ko. Malalaki na sila, kaya na nila yan. Iba ka din naman. Nay Mega, please share! Ako hindi sa biological age, nasa mental and emotional you would know. Age. Kasama, ikaw nagpalaki. So makikita mo yung kung kaya na ba o hindi. Like Mia, maybe 20, pero no, she's not ready. Baby pa namin yan. When Casey left home, she was kaka-18 lang niya. Parang naiintindihan ko naman kasi, di ba, kahit sa Amerika, 18, feeling ko nasa Pilipinas tayo, di ba pwedeng hanggang mga 88 na siya, nandito lang siya sa akin. Di ba yung kahit mag-asawa, kung pwede dito na lang, gagawan ko sila ng apartment, gano'n. So, parang when that happened, pinakita pa niya sa amin yung condo na gusto niyang bilhin. Ako naman, sige, she has to start. Parang she has to start somewhere. So, when she graduated from college, sinabi ko na, when we get home, I'm handing over to you buong buo, lahat ng kinita mo, walang bawas kahit piso. So sabi niya, no, ma'am ko, no, you have to learn. So, parang ganon. So, she bought her condo, tapos maya-maya, pag natatanong siya sa akin ng kung okay na investment to, okay. Pag hindi, I'm just hoping na yung mga in-investa niya tama. Pero at that time, she already spent 4 years kasi abroad in college. So, natuto na siyang maging independent, yung maglinis ng bahay, magluto. So, medyo meron na siyang, equipped na siya na ng konti. So, napakasakit, pero hindi mo pwedeng pigilan eh. Pwede lang makiusap, na baka naman pwedeng wag muna. Like, nung after Casey nga na maagang bumukod, ito naman si Frankie at Miel talaga lagi ko sinasabi, wag muna ha, yung kung mag-aasawa kayo, pwede kausapin namin. Dito na lang kayo. Hindi kami nangingilam. Parang gano'n kung pwede lang kasama. Parang si Janice, gusto mo. Nandyan lang. Okay, Alex. Sorry, Mare. Follow-up question. What, to the mothers, the same Janice, Elise, and Sharon, what are you a mother of? My mother of? Means the way I am, or what my kids are like? You can say I'm a mother of understanding because you are very understanding of your kids, diba? Nice. I am a mother of patience, understanding, and I love my kids very much. I'm crazy about my kids, but I'm also sensitive. So, kasi parang yung mga pinakamamahal mo pag medyo nasabi o nagawang nakakasakit. Yun. Pero I'm blessed. My kids I'm great kids. Sarap sabihin ng isang magulang, I'm blessed with the best kids, Nay. I think I'm a crazy mother. Seryoso yun, kasi pag nanay ka, lahat ng klaseng emosyon. Lahat ng klaseng emosyon, mararamdaman mo. Lahat ng klaseng, para ka ring artista pag nagsisermon ka. So yung sermon mo, indifferent may masaya ka, may galit ka, may nagmamakaawa ka, so parang may patumbling kang
nagsisermon. You're just to be able to get to them. And you know, my children now, when we talk about it, nagtatawanan sila, yung pinagtatawanan nila ako. Kasi, totoo yun na, I'm a crazy mother, I have to admit that. Kasi all emotions, lahat klase. And because I am a single parent, I really don't have the time to bullshit. Diba? So, para sa akin, when I have to say something, if we need to talk about something, whether it be boys, whether it be sex, whether it be... Huwag na tayo maglokohan, wala akong time. So, sinasabi ko na sa inyo ng diretso. Totoo yun, di ba? Diretso. Kasi pag hindi mo diniretso, hindi kayo magkakaintindihan. Better kung sabihin mo na ng diretso. Yung sila yung nasashock, oh my God, mom. Gaganon sila. Oh my God, mom, please, no. Kasi ko, please, yes. Ako inaalam ko lang lagi honesty, di ba? I appreciate honesty. So I may jump up and down when I hear something, but I will never ever judge you. I will love you unconditionally. But you lied to me. I don't like you lying. That's the one thing I cannot stand. But I don't demand what I cannot give in. So I'm straight with you. Please be straight with me, respectfully. But you know, you respect me, I respect you. Don't play games with me. But they can tell me anything, same as Chinese. Busy nga kami. This is why I love going to work also. Can I just say? Kasi, I mean, ang dami mong matututunan. Even like motherhood, life in general. Eto na, nakikita nyo kung paano, kung ano yung nakukuhang inputs from each one of the people in the show. And it's sobrang saya. Anyways, sorry, si Elise pareho ko yan. Pareho kaming birthday. Yes! January 6. Capricorn. Anyways, I think for me I think it's too early for me to tell. Yes, so I'm just excited for what's to come, for hearing stories from other moms as well, from my own mom, from the moms that I work with. Parang exciting kasi nga sabi nila nakakabaliw, di ba? Exciting naman yun. And I'm just really looking forward to it. Right now, siguro masasabi ko, I'm a mother of love. Kasi ngayon, yun ang binibigay ko sa kanya as much as I can. One last question. Siya, isa na lang. Ayaw mo ba, Richard? No. You're good. Sharon and Janice, you were once a single mother, di ba? At what point were you more of a mother? And at what point were you more of a father? All the time. When we had to be mother and father. Ako, when I had to be both mom and dad to Casey, nasa akin siya eh. So parang, ang hirap talaga pala. Kasi may roles na talagang dapat sa ama, may roles talagang dapat sa ina. So ang hirap talaga na mag-isa. I sympathize with all single parents out there, both moms and dads. It's not easy talaga being both to your child, and it's not always possible to be both. You just do your best. Pero all the time, 100%. You try to, you know you'll never replace the father, pero just do your best na lang to fulfill some of the duties na wala kayong choice kasi kayo lang. I think for most of my life, I'm always a mother and a father at the same time. You know, their fathers are there, pero on a daily basis, I am a mom and a dad at the same time. It's really not easy. It's really not easy kasi may mga bagay ka na, like I said, that's why I have to be blunt with my children. Because I am trying to act out two roles, and it really is not easy. And it's still not easy, even if my children are all grown up. O mas madali silang kausap, pero may mga bagay pa rin na parang nangangailangan ng second parent na discussion. But then you try to be both. So I just hope that I'm doing a good job. Yun lang yun. Thank you, Alex. Maraming salamat. I wanted to ask lang Julia and Sam, kasi nabanggit na ni Elise na parang tuwang-tuwa siya na ang dami niyo na-absorb na nuggets of wisdom. Kayo din ba on the set with, you know, Sharon and Janice? Meron kayong mga na-absorb na lessons, life lessons, nuggets of wisdom?
Yeah? Ako marami, kasi yung life lesson, hindi mo yan masasabing matututunan mo unless mapagdaanan mo or napagdaanan ng iba. Right. Siyempre, coming from them po na napagdaanan yung maraming bagay, when you listen, you know na eventually, kung dadating ka sa posisyon na pagdaanan mo yung napag-usapan, alam mo yung pakiramdam na, baka ito yung pwede kong gawin. Medyo, in a way, meron ka ng parang pre-game, kumbaga medyo na-brief ka na ika nga. Malaking bagay yun. Kasi growing up, or kung ikaw bilang nanay, ang hirap nun kapag lost ka, pag walang nag-mother din sa'yo. So parang yun yung tinatawag nga na i-break mo yung cycle. So ikaw, paano mo ipaprocess yun kung hindi mo alam din i-process? Pero with their, yung napagdaanan nga nila, ika nga, malaking tulong yun, malaking baon yun sa buhay para din ma-apply mo. Eventually, maa-apply mo talaga. Right. Sam? Life lesson sa katabi mo, sa kaliwa mo, meron ba? Kasi normally pag Hindi hindi naman parang life lessons yung pinag-usapan namin. Yung parang normal na kwentuhan. We just share Pero you didn't life know, lessons. pero hindi mo alam, life lesson na pala yun. Diba? Sometimes, diba? Hindi pa naka-focus yung mind niya dun eh. Pero pagdating sa acting, for sure. Definitely sa acting. Ano yung Julia? Oh yeah, si Ate Shari, daming tulong sa kasi type 2 diabetes ako, so maraming tulong si Ate Shari sa diabetes ko. Inspiration. Kahit Ate wala Shari si din Sia sa dito, meron naman tayong Sam. Siya yung pinakabata sa amin lahat. Siya ba? Para ako bata sa set eh. Okay. MJ, tribute lang. Alam Okay. niyo ba, before The Great Day and Gina left us, ito yung pinakahuling project na ginostignalan niya, Everyone Right Here. Especially for Julia, no? Oo, kasi ito yung pangako niya kay Julia, tapos convincing lang si Mega, medyo kailangan convincehin. Suki, the ever Suki, Janice de Belen, Elise! Sir Deo made her the actress talaga. And of course, favorite ni Lola. And of course, Proky, reliable din naman na actor talaga. So, everyone here, MG, special to para sa amin sa James King at sa ABS-CBN and the late Sir Deo. May question ako. Napanood niyo ba yung Saving Grace? Oo. Okay, teka, isa-isa. Ano okay, hindi. Hindi mo napanood? Hindi ba? Sinabi mo na kanina di ba? Because you don't like watching yourself. Sa first episode na. Kasi may okay. premiere na kami, di ba? So, Okay. first episode na. Janice? I don't like watching myself. What? It feels weird. Una, it feels weird. Second is because I'm very critical of my performance. So, pag may nakikita ako, yung Nainis ka. parang hindi dapat yan ang ginawa ko, parang dapat ito, wala na akong magagawa. Tapos, Andun eh. Exactly. So, wag na lang natin panoorin. Parang hindi ka naiinis, di ba? Ako baliktad, tapos na eh. Hindi na ako nangialam, hindi ako nanonood sa monitor pag after a take. So parang pagtapos na, gusto ko na malaman ano ba yung buong storya, paano ginampanan ng lahat, paano yung naging takbo ng The big serye picture namin. na. Yeah, oo. Okay. Eric? Pinanood ko because of the story. Pag sa eksena ko, hindi ko na rin... Hindi mo na-review. Hindi, kasi ang cute ko eh. Ay! Hindi ko kaya. Hindi, biro lang. Hindi, gusto ko makita yung story. Kaya nga, di ba, simula, sinusubaybayan namin yung script. Alam namin, tinatanong, what's next? Ano yung pinanggalingan nito? Ano yung ganyan? When it became really interesting, hindi na ako nagbasa ng script. Oh. Kasi gusto ko malaman, gusto ko ma-surprise. That's nice. Tapos with Zia, syempre, di ba? So, pinanood ko talaga. But yung mga sa eksena ko, hindi masyado. Okay. Elise, ikaw? Ako, pinanood ko rin siya. Kasi gusto ko din yun, mapagdugtong-dugtong yung mga kinukunan namin on set, paano siya nilatag as a whole thing. So, when I was watching, parang, sabi ko sa sarili ko, as an audience ka manunood ha, huwag mong panoorin to as parang, yun nga, magkakritik ng performance ng self. As an audience manunood, and gusto ko din talagang umiyak kasi alam ko talagang nakakaiyak si Zia and the story and the rest of the cast. So gusto ko yun ma-experience. Okay. Julia, ikaw naman. Ako din po, hindi rin kasi ako nanonood ng preview or
kunwari after ng take, yung titignan mo yung sarili mo. Hindi, may nahihiya ako. Pero eto, for the first time, pinanood ko yung buong episodes. Kasi gusto ko, si mama ko kasi, syempre definitely yun si mama. Sometimes, may mga hindi siya naiintindihan. So, kailangan kong i-explain sa kanya para at least kapag nagtanong siya sa akin, alam ko kung paano i-explain. Kasi nga, marami tayong mapapanood sa TV na hindi natin napanood sa Prime. Right. So, kaya ako rin pinanood para alam ko kung hanggang saan lang yung ikukwento ko. Kasi baka mamaya todo kwento naman ako tapos hindi pa pala. And on that note, let's, kasi i-invite na natin yung ating mga viewers. MJ, sorry. Yes. Before ka mag-closing, I'd like to lang, from Prime to Free TV, the core staff po ng Saving Grace, Ron Atienzar, Chats Abarondo, of course our bosses, Miss Kylie Manalo Balagtas, Ron Deletayang, and the rest of the core team. Miss Bilet is here, and of course Direk Dali is here. Thank you, Direk Dali. Kuya Ron, Ryan Kim po, Adpro, Mike Ibanez, and the whole Adpro team. Thank you talagang hanggang ngayon, buong-buo pa rin solid na solid kami to mount this event, MJ. Thank you, MJ, ha? Yes, Si so... Eker din, si Eker, minount niya itong set na to. Ayan! Nasa ka-Eker. Ano na, wala. Ayun, so for those who's going to watch this on Free TV, bakit kailangan nilang panoorin ang Saving Grace? Let's start with Eric. Kasi may mga bagong cast, joke. Pinalitan natin, no? Mas marami nga nadagdag. Mas marami nadagdag. Sa mga hindi pa nakapanood, may enjoy nyo talaga to. Sa mga nakapanood na marami pang mga surprises na. Tsaka dito mapapakita nga to, sabi, yung pagiging mommy talaga. Dito talaga, yun talaga. So, panoorin nyo po. Thank you, Eric. Elise? Kung na-feel nyo na parang ang bilis natapos nung storya sa Prime, dito hindi kayo mabibitin kasi masasagot lahat ng tanong nyo kung bakit ganito nangyari, bakit ganito kabilis, paano napunta sa from this to that, masasagot yon. So, it's definitely worth it to watch it here sa Free TV kasi grabe, ang dami pang hindi nakikita na. I was surprised. I asked kanina the staff and they said na may mga clips talaga na hindi napakita sa Prime na dito ipapakita. Sam? Yeah, it's exactly that. So it's the shortened version na pinalabas sa Prime. At yung extended version, mas buo yung kwento. So mas maintindihan yung mga characters and the backstories. And so ang daming eksena na hindi pinalabas sa Prime na ipapalabas sa live TV. Yeah. Janice? Kasi may ibibigay pa kami. May ibibigay pa kami. Like everyone said, marami pa silang hindi nakikita. Mas marami pa silang maiintindihan. Mas marami pang iluluha. But definitely, there's still more to give. Mega? Yeah, yung bawat character nga, lahat ng storya ng bawat karakter, mas dito magkaka-focus o mahihimayin. Tapos, like I said kanina, we're happy kasi 5 times a week, all weekdays, Monday to Friday, every week for maybe 16 weeks. Ganun kadami yung madadagdag na eksena, hindi nyo napanood. Kaya pag sinabing the untold story ng Saving Grace, actually the untold stories. Kasi lahat ang dami. So, mas buong-buo mapapanood. Saka marami yung eksena hindi nyo pa nakita. So, I hope abangan nyo sa March 3, di ba? 9:30 p.m. Monday to Friday. Pag-umpisa po ng March 3. Julia? Siguro po more than dun sa mga nakapanood na-appreciate yung nagawa sa Prime. Siguro, ang mas gusto kong i-highlight po, yung message talaga ng Saving Grace. Ang message is, papaano kapag ang isang tao ay kailangan ng saving? Sino ang maglalakas ng loob? Meron ba talagang maglalakas ng loob? And siguro, a quick lang sa bawat isa. Lahat tayo, we have that specific grace in us. Meron tayong kailangan din ng saving. So, pag napanood nyo itong TV run, marirealize na oo nga no, ganito rin ako. Ay, pareho kami ni ganito. Ay, pareho kami ni ganyan. Sometimes, ang mga tinatawag nating kontrabida or masamang characters sa teleserye, sometimes may storya din sila. And siguro yun yung excited kaming i-share po sa inyo dito sa TV Run kasi lahat kami dito may storya na kailangan i-share, may kailangan din i-process, kaya din nagiging gano'n ang isang bagay. So exciting. Sana mas magtatak lang din ang lesson na
ingatan natin ang mga bata kasi iba ang muwang ng mga bata at yun ang dadalhin nila kapag hindi nila na-proseso yun ng tama. Alright, maraming salamat to the cast of Saving Grace, The Untold Story. Let's have a photo, please. Let's invite everybody here on center stage for a group photo. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa atin ngayon via live stream.